Good afternoon. Welcome sa ating lahat. Sabi dito, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. Sabi ni Benjamin Franklin, quotes yan. Alam niyo, church, hindi tayo napunta dito sa simbahan to be a member. No? Hindi tayo nandito para sa membership. Uy, member ako ng Powerhouse. Masabing member ng Powerhouse. Hindi. No, hindi to membership, hindi to club. No? Ano yan, yung mga Jollibee Club. No, di ba? May mga ganon. Sports club. Hindi ito ganon. Ano? God is calling us for followership, not membership. Amen? Agree ba kayo doon? Parang ayaw ba? Agree ba? Kailangan ng followership, ng pagsunod. No? Hindi lang tayo member. No? Ng church. Matawag lang na member tayo ng simbahan. Amen? So, you have to be involved. No? Kailangan involved tayo. Kasi pwedeng nasa church ka pero hindi ka involved. Nai-gets niyo ba? And today, this month, ang topic ng youth is servanthood. Servanthood requires involvement. No? Kailangan involved ka dyan. Amen? Kailangan nagagawa mo talaga yan. Nasasabuhay mo yan. Isa sa mga bagay na hindi mo basta-basta ito matuturo eh. No? Matuturo na by teaching ng ganito. Na, yung servanthood, hindi yan yung something na madidiscuss mo. No? Na ito, ganito yung servanthood, ganito yung gagawin mo. No? Kailangan ma-involve ka talaga. Kailangan nagsaserve ka talaga for you to really learn and understand. No? Parang pagbabike yan eh. Yung pagbabike, kahit anong tutorial panood mo sa YouTube, kung di ka uupo sa bike, no, hindi ka lalabas ng bahay mo, tuupo ka sa bike at mag-aaral ka, hindi ka matututo. Nai-gets nyo? Nai-gets natin? So yung servanthood, you have to be a servant talaga to really understand. Amen? Pero pag-uusapan natin today ito, no? Ano ba yung servanthood? Yan. May idea na ba tayo? Sabi nga kanina, naka-ready na ba yung notebook natin? Ball pen? No? And Bible? Pati yung binhi? Yan. Siyempre, kailangan. No? Ready na ba? Pwede nyo isulat. No? Ano yung servanthood? No? Para sa inyo. Sino may idea? What is servanthood? Alala. Kahit one word lang. Wala na daw kasing chocolate. Ayaw sumagot. No? To follow. Ayan, servant. At syempre, servant dapat nasunod. Amen? So, simplihan lang natin. No? Sabi dito, ang servanthood is the condition of being a servant. Hindi ko lang kung bumababat. Ayun, pababa pa na. The condition of being a servant. Ano ba yung servant? No? Ano yung servant? Sige nga, may ano pa kayo? Idea kayo? Kahit one word lang. Tagasunod, servant. No? Ano pa? Ayaw mag-next. Ayun. What's a servant? Sabi dyan, a person who performs duties or services for others. No? Naglilingkod ka sa ibang tao, hindi lang pansarili mo. Pwedeng sa tao, sa organisasyon, no? Etc. Medyo pangit lang pakinggan pero ito yung Tagalog ng servant sa ibang language. Alipin. Yan. No? Alipin. Ano pa ba? Katulong. Diba? Servant yun eh. Alila. Tagapaglingkod. Or helper. No? Or utusan. Siyempre, inutusan mo yung servant, di ba? So, yun yung servant. No? So, parang pag narinig mo kasi yung servant, parang ayaw mo lang gawin. Amen? Ay, clicker. No? Di ba pag narinig mo yung salitang servant, parang ayoko yan? No? Sino gusto maging servant? No? Alam mo, normally ang tao gusto, yan siya yung pinagsisilbihan. No? Di ba, mas gusto mo ikaw yung pinagsisilbihan? Ikaw yung binibigyan ng ay sir, dito po. Di ba? Normal yan eh. No? Bibihira yung tao gusto maging servant. No? Kasi nga ganun yung thinking. No? Pero bilang mga Kristiyano po, no? Youth, bilang mga Christian, we have to serve. Tinawag tayo maglingkod. Tinawag tayo to serve others. Pag-uusapan natin, what is being a servant? No?
So tinawag tayo ni Lord. God calls for servanthood. Kaya yung next slide, next slide nga. Servant, next. Medyo patras tayo. Yan. Yan o. Being a servant. No? Being a servant is not an obligation na inutos ni Lord, maglingkod ka sa mga tao. No. Hindi yun ganon. Hindi yun obligasyon. Linawin ko lang Akala kasi natin, part to ng dapat nating gawin. Maglingkod. Hindi. No? Being a servant is, may battery na. Thank you. Being a servant, meaning, it is your being, no? Innate sa'yo, na kailangan ma-develop mo, sumama sa sistema mo, no? Na ang naisip mo lagi is to serve. Na hindi yan yung ginagawa mo out of obligation. Dapat nagiging ganyan ka. No? Nagkakaroon ka ng puso, no? ng paglilingkod. Amen? Naigets natin? Naigets ba natin? Dapat being a servant. No? Hindi doing kung ano yung ginagawa ng isang servant. Now, we have to be a servant for us to serve. No? Dapat part ng buhay mo, something na madedevelop mo, something na shinape ni Lord sa buhay mo. No? Idadagdag yan. No? So, kailangan natin ng servant heart tsaka ng servant attitude. No? Mamaya, lilinawin natin, ano bang ibig sabihin ng having a servant heart at attitude na yan? Review muna natin. Ito, sinong nakakaalam ng ating purpose? Taas kamay. Anong purpose natin? To love God and to love people. No? Walang mga yan. Wala na tayong chocolate No, next week, may utang ako sa'yo. To love God and to love people. Yan yung purpose natin, di ba? Nakalagay yan sa Matthew 22:37-40. Sabi ni Jesus Christ sa Bible, you shall love your God with all your heart, soul, mind, strength. In short, with everything. Mamahalin mo si Lord. Ng buong lakas mo, buong kaluluwa, buong isip, buong puso. That's the greatest and the first commandment. Ano yung pangalawa? Love the people as yourself. No? Or love your neighbor as yourself. Di ba? Yan yung dalawang bagay na kailangan mong gawin. And to love, no? Kasama niyan is to serve. No? Tama ba? Yung mahal mo, paglilingkuran mo. No? Willing kang paglingkuran because serving is love in action. Pag nagsaserve ka, you show your love. No? Isang way ng pagpapakita. Kaya nga love language yan Ano yung love language? Acts of service. No? Acts of service. Di ba? Yung parents mo, nung bata ka, pinaglingkuran ka ng mga yan. Nilagahan ka ng mga yan. Amen? Sila nagpalit ng diaper mo. Tama ba? Hindi naman ikaw. Sino dito, baby siya nagpapalit ng diaper niya. Nakakatakot yun. Siya yung nagtitimpla ng dede niya. Hindi, di ba? May nagsilbihan tayo ng magulang natin. We were served. And then, that is out of love. Tama ba? Because if you love, automatic yung service. Nagigets natin? Nagigets ba natin? Automatic yan. Kasi mahal No? So, wala naman nag-uutos sa kanila. No? Uy, yung anak mo nga, palitan mo tayo, pero wala mag-uutos. No? They do it out of love. Amen? So, wala tayong, hindi pa lahat dito may asawa. Ewan ko lang, girlfriend, boyfriend. No? Uy. No? Pero di ba gusto mo, ako may asawa ako, I want to serve. No? Yung pagsilbihan yung asawa ko, di ba? Di ba nga, kaya nga pag girlfriend, boyfriend stage, ligawan, di ba, pagbubuksan mong pinto, uy, teka lang gentleman, no? Pagbababa ng jeep, ikaw yung mauna. Nag 1, 2, 3 no? Iniwan. No? So, di ba, ganoon, pagluluto mo, di ba, gusto mong pagsilbihan, tama? Kasi mahal mo Kasi mahal mo No, gusto mo lagi dinadala ng pasalubong, di ba? Anong gusto mo? Yun. Di ba? Makikita mo yun. Hindi lang sa lalaki, sa babae. No? Press yan. So, pero pag mag-asawa na kayo, huwag na kayo mag-expect masyadong. Joke lang. Hindi, joke lang. Andun yung service. No? You love them and then you serve them. Tama ba? Automatic yun Automatic.
No? And then sa servanthood na pag-uusapan natin today, kailangan matutunan din natin, no? Ano yung tinuturong servanthood ng Panginoon? Paano ba tayo magsisilbi ngayon sa ibang tao? No? Ano ba tong servanthood na to? How can we be a servant, no, na tinutukoy ng Panginoon sa Bible? No? Si Lord, usually, ganito yan si Lord. Pag magtuturo sa disciple niya, magkakwento yan. No? Kaya ang daming parable sa Bible eh. Normally, ganyan, magkakwento yan. No? Oh, may dalawang magtatay. No? Iniwan niya yung isang anak niya, umalis. No? Parable. No? Parable. Kakwento yan. Mahilig magkwento yan si Lord. Dinadaan niya sa kwento yung katuroan niya. Pero may isa siyang tinuro na hindi niya kinwento. No? Pinakita niya. And this is yung pagsisilbi. No? Pagsisilbi. Itong servanthood na to. Yung the attitude, ano ba dapat ang isang servant ng Panginoon? No? Kasi nga sabi sa Bible, Jesus came not to serve, hindi para pagsilbihan at paglingkuran, kundi to serve. No? Nakigets natin? No? Hindi siya dumating dito sa mundo para, uy, hari, no? Pagsilbihan natin si Lord. Hindi. Dumating siya dito to serve us. No? Imagine niyo. Mamaya malalaman natin yung gravity or tindi nung ginawa ni Lord na yun. No? So si Lord, parable, dito dinemonstrate niya, pinakita niya sa kwentong to. Mamaya pag-usapan natin. Kaya nung napansin, yung mga disciple kasi niya that time, no, nung nag-uumpisa pa lang si Lord, wala kasing pusong servant. No? Wala pa yung servant heart sa puso nila. No? Kaya gustong ituro ni Lord. Ay, oo nga pala, binabati yung mga nanonood online. Sorry, wala kayong chocolate. Yeah, punta kayo sa church. Yeah. No? So, paglilingkod, no? Pinakita ni Lord sa mga disciple niya. No? Pinakita. So, kasi yung mga disciple niya that time, wala. No? Ayaw, wala sa puso nila. Kaya naalala nyo na nagpakain ng ano? Yung magpapakain ng 5,000, 10,000. Anong sabi ng disciple niya? Ni Lord? Lord, pauwi na natin. Magagabi na. Oh, maghahaponan na. Wala tayong papakain dyan. They don't want to serve. Wala pa sa puso nila eh. No? Pero in the end, nung natutunan nila, no, nakita na natin how they serve the people. Talaga, na napakatindi. No? So, tinuruan sila ni Lord kung paano. So, dito yon sa Last Supper. Ang title ng message natin today is You Got Served. No? Kung medyo matanda ka na, napalad mo na siguro yan. No? Napalad nyo na yan. Yun yung mga sumasayaw. No? Mga b-boy. Sample lang ko sana, kaso wala tayong time. No oras. No? So, you got served. Hindi man tayo nahugasan ni Lord physically kasi this is the washing of the feet ng mga disciples. Hindi man tayo nahugasan ni Lord ng paa physically today. No, the Lord had served us, all of us, no, by giving His life para sa atin. No? Pero bago ang lahat, pwede ba tayong tumayo, samahan niyo manalangin? Let us pray. Ask for the presence of God. Yes, Lord, Panginoon, we worship you, we honor you, Lord God. Samahan niyo kami, Lord God, sa oras na to, Lord God, as we listen to your word. And we pray and open our hearts, our ears, our minds, Panginoon, na maintindihan namin, makuha namin, Lord God, yung mensahe niyo, Lord God, so that we can change, Lord God, for your kingdom, for your name, Lord God, and para magawa namin yung mga will niyo sa buhay namin, Panginoon. Thank you for this day, in Jesus' name. Amen and amen. So, guys, John 13, 2-17. Kung may Bible kayo, pwede nyo tingnan. Pero ikukwento ko na lang, medyo mahaba ito eh. Nasisilaw ako sa liwanag. So this evening, or the evening meal was in progress. And the devil had already prompted Judas, the son of Simon, to betray Jesus. Yan. So ito na yung Last Supper, no? So Jesus knew that the Father had put all things under His power and that He had come from God and was returning to God. So He got up from the meal, took off His outer clothing, wrapped a towel around His waist. So parang may jacket si Lord, inubad niya. Tumayo siya, inubad niya. Nagtali daw siya ng towel sa waist niya. Tapos, after that, He poured water into a basin, no? Palanggana, and began to wash His disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around Him.
Tapos, inisa-isa yung disciple niya habang nakakain eh. So ngayon, dumating na kay Peter. Yan, si Pedro. He came to Simon Peter who said, Lord, are you going to wash my feet? No. Lord, hugasan mo ba yung pako? No. So sabi ni Jesus dito, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Biglang sabi ni Peter, no! Lord, hindi! No? You shall never wash my feet. Never. No, Lord, hindi mo uhugasan yung paa ko, hindi ako magpapahugas ng paa sa'yo. Bakit? Nagtataka ba kayo kung bakit? Anong significance ng paghuhugas ng paa? Ano ba yung ginagawa ni Jesus Christ? Ba't bigla niyang naisipang hugasan ng paa itong iputs pa? No? Bigla niyang inaisipang iputs pa itong mga disciple niya. No? Nakita ba niya ang kapal na ng nitong mga to ang kapal na ng ingrown nito No? Ang kapal na ng kalyo sa paa. Hindi. No? May significance kung bakit. No? Kasi, kwento ko sa inyo yung background kung bakit, kung ano yung nangyari dito. In the early times, lalo na sa Israel, buhangin dyan, no? Di ba, ano dyan, mabuhangin? No, lalo na yung time na yan, wala pang semento, wala pang asfalto. Kung mag-set up siya yung dam, bato. Tapos mabuhangin pa. Di ba? Desierto paligid nila So, madumi. No? And nung time na yan, wala pang sapatos. No? Ano lang meron yan? Sandals, gawa sa leather, gumagawa yung sa mga sahayo, pinagtatagpi-tagpi nila. Protection sa paa. No? Pero hindi yun covered yung paa nila. No? Sandals lang. So, dati, pag naglalakad sila, sobrang dumi ng paa ng mga tao. No? Sobrang dumi. Isipin mo yung dinadaanan nyo, dati, wala namang sasakyan dati. Anong transportation dati? Yung time na yan? Camel, kabayo, may kabayo dyan. Donkey, di ba? Ano pa? Tiger? Ang tiger. That's okay, tiger. Weird. No? Pero hindi, di ba? Ganun, kabayo. No? Tapos, ang kabuhay nila dati, livestock, no? Mga manok, kambing. No? Ang kambing, pag nagpupuyan, parang yung sa milk tea. No? Sorry na kung medyo mabaho yung usapan natin. Pero ganun kasi dati, yung kalsada dati, pwedeng yan, may mga pupo, nakasakay na ba kayo sa Tagaytay, yung kabayo? Nakasakay sa Tagaytay. Naranasan nyo umihi yung kabayo, bigla. Habang naglalakad. Umihi na lang bigla yun No, ganun dati. No, nung time na yun. Kaya imagine niyo naglalakad sila, madumi yung kalsada talaga. Tapos dumudumi yung paa nila, nakaano lang sila. Naka-sandals lang. No? Pag nakatapa ka pa ng tsamba, di ba? Gaganon sa paa mo yun no? Madumi pa nila. No? Kaya yung mga bahay dati, ito na, yung mga bahay dati, walang gripo. Wala mang gripo dati. Di ba? Yung mga bahay, lalo na yung sa mga mayayaman, may mga kaya. May mga katulong sila, servant, na ang tanging trabaho ay maghugas ng paa. No? Kasi bago ka pumasok ng bahay, syempre, kailangan malinis ka. No? Di ba? Kaya nga ngayon, sino nag-uubad ng sapatos pag pumasok ng bahay? Uubad mo, madumi. Di ba? Dati, may taguhugas naman. No? May servant na mag-aabang sa pinto, uhugasan yung paa mo muna bago ka pumasok. No? At ang paghuhugas ng paa, ang gumagawa niyan, servant. Ang servant dati, may hierarchy pa yan. No? May mga level yan. Ang gumagawa ng paghuhugas ng paa, yan yung pinakamababang uri ng servant. Tandaan niya, yan yung pinakamababang uri ng servant. No? Kaya nung ginawa yan ni Jesus Christ, ayaw ni Peter. Sabi, Lord, hindi ko papahugas pa ako sa'yo. No? Hindi mo deserve yan. Hindi ka katulong, hari ka ng mga hari. No? Imagine mo si Lord, King of Kings, Lord of Lords, Alpha and the Omega, Creator of heaven and earth. No? Puhugasan paa mo. Pinakamataas na being, supreme being, authority sa buong mundo, no? Naging pinakamababang klase, no? Ng alipin. Na-imagine niyo yung gap, no? Yung gap, ang layo. No? So yun yung ayaw ni Peter, Lord, hindi ka dapat ganyan. No?
Hindi ako magpapahugas sa'yo. Kaya sabi ni Lord, unless I wash you, you have no part with me. Kung hindi kita hugasan, edi hindi ka magiging kaparte ko. No, kasama ko. Sabi na, then the Lord said, then Lord, sabi ni Simon Peter, wag lang pala pa ako, Lord. Paliguan mo na ako. No, biglang gustong maligo na. Kasi pati ulo daw, hugasan na. No? So, yan yung nangyari noon, ng time na yun. Ano pa ba? Sabi dito, Jesus answered, those who have had bath need only to wash their feet. Their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you. Medyo may pasaring na dito. Kasi yung cleanliness or righteousness na sinasabi is, sinabi niya, malinis kayong lahat, but not every one of you. No, ang tinutukoy doon, sabay kindat kay kay Judas. Not every one of you. Si Judas yung pinaparinggan dyan For he knew he was going to betray him. That was why he said, everyone is clean. Yan. Alam ni Lord kung sino yung yung magbe-betray sa kanya. Tapos sabi dito, when they had finished washing their feet, so hugasan na lahat, he put on his clothes, returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, Lord your teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. So dito, tinawag na tayo talaga. No? Mga disciple ni Lord, mga Christians, you should wash one another's feet. No? One another's feet. No? Nagbigay na ng example, do as I have done for you. No? Kung paano pinaglingkuran ko kayo, ganun din yung gawin mo ganun din yung gawin nyo sa mga tao. Nagigets natin, you are to serve others the way Jesus served us. Kung paano inalay ng Diyos ang buhay niya para sa atin, no? Magawa natin sa ibang tao. No? Medyo mabigat. Mabigat yon. No? So, ito yung kwento nung pagpapakita ni Lord. Ngayon, may matututunan tayo dito May 3 bagay ako pinakita si Lord dito. The marks of a true servant. No? Mabilis lang to. Number 1, kailangan selfless ka. No? Servanthood is the opposite of being self-centered. It's all about putting others first. No? All about putting others first. Mostly kasi, pag sinabi natin servant, ang una natin naisip, kailangan humble ka. No? Di ba? Humility. Kasama yon. Pero bukod sa humility, ang gusto natin i-discuss today is yung being selfless. Ano ibig sabihin ng being selfless? No? Being selfless. According sa Bible, Philippians 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. No? Value others above, no? Magbigay ka ng pahalaga sa iba. No? Kung pahalaga yung sarili mo, mas bigyan mo pahalaga yung ibang tao. Na-gets nyo? Above yourselves. No? Mas higit sa sarili mo. No? Kung yung sarili mo ayaw mong masasaktan, dapat ganoon din tayo sa ibang tao. Na-gets natin? So, what is being selfless? No? Or by definition, it's concerned more with the needs and wishes of others than with one's own. Unselfish, hindi ka madamot. Sino dito yung madamot? No? Sino dito yung pagpapasok ka, may chichirya ka, talagang tinatago mo binubuksan mo lang mahina. No? Ayaw mong buksan ng malakas Pag binuksan mo ng malakas yon, no, matik. Di ba? Kailangan daw unselfish. No? May concern, no, sa pangangailangan ng ibang tao. Hindi lang sa sarili mo. Selfless. Yan Kasi minsan, ano natin namamali natin yung ibig sabihin ng selfless. Ibig sabihin ba ito, pabayaan ko na yung sarili ko? No? Ganun ba yan? Hindi. Kaya kailangan ng wisdom dyan para ma-distinguish. Ano ba yung pagiging selfless? No? A servant, lalo na tayo, bilang mga Kristiyano, must put in mind that it's not about me, myself, and I. Tandaan nyo yan It's not about me, myself, and I. In serving God, in serving the people. Sabi ko nga kanina, 2 pinagsisilbi natin. God and the people. No? So it should not be about us, about me, about I.
It should be about God and the people. Nai-gets natin? So, meron ba kayo nakitang katulong na ang iniisip niya ay sarili niya? Katulong. Di ba, may katulong kayo sa bahay. Tapos sasabihin, maya ko na yung ma'am, maya ko na pakainin yung anak niyo, ha? Hindi pa kasi ako nakakain, eh. No? Kakain muna ako, gutom na ako, eh. Yung ganun ba? No? Ay, mamaya ko na linisin yan, ma'am. Sir, kakalinis ko lang nung kakalaba ko lang, eh. Mamaya na yan. No? Di ba hindi? Hindi naman ganun, eh. No? They always think kung ano yung dapat nilang magawa, not themselves, not for their own, but for their masters. Tama ba? So, yun yung minsan minsan kasi, may mga bagay, we are doing it for ourselves. So, ask yourself, may mga bagay pa ba akong ginagawa para sa sarili ko? For my personal gain, no? For my, halimbawa, sa ministry. Ayan. Sa ministry, one way of serving Christ or serving God is sa ministry, to serve in the ministry. Amen? Part yan eh. No? Sa ministry, sa music team, sa dance, sa AVT, sa ushering, or generally in winning people, no? Bakit tayo nagsiserve? No? Are we doing it for ourselves? Yun yung kailangan mong i-check ngayon. No? Kasi pwedeng ginagawa mo yan for yourself. No? Are you, sabi dito, is it because kaya ka nasa ABT kasi mahilig ka mag-picture? Or gusto mong gumaling mag-picture? Yun na yun eh. It's about you. Parang yun. No? Or andito ba ako sa music team kasi mahilig ako tumugtog? No? Or mahilig akong sumayaw? No? Mahilig kasi ako mag-edit, no? Gusto kong gumaling, no? Yung pakikipag-usap mo sa tao, di ba? Is it because dito ako madedevelop, no? Or may matututunan kasi ako dito, kaya ako sumali dito sa ministry na to. May benefit kang nakukuha kasi, no? So, what is the reason, no, behind? Di ba? Am I doing this for myself? No? Am I serving for myself or for God? Or for the people. No? Naigets natin, no? Kasi yun yung mahirap. No? Kaya laging mong i-review yung sarili mo. Kailangan mo talagang kilalanin, alamin, i-review yung sarili mo. Bakit? No? Am I doing this for myself or for others? For God, for the people? Lagi nating iisipin yun. No? Kasi minsan, baka hindi natin namamalayan, ginagawa mo na pala yun. For personal gain, nagsaserve ka na for personal gain. So, doon tayo nagkakamali. No, doon tayo nagkakamali as servant. Di ba? So, Jesus, hindi siya self-centered. No, hindi self-centered na tao si Lord. Kung si Jesus self-centered, hindi yan magpapapako sa krus. No? Bakit ko aakuin yung kasalanan nyo? Kasalanan nyo yan eh. Hindi ko kasalanan yan eh. No? Ba't ako mamamatay para sa inyo? Di ba? Paano naman ako? Hindi naman ganun yung thinking ni Lord. Tama ba? Selfless si Lord. Kaya nga nabigay niya eh. Kaya nga nagawa niya mag-sacrifice ng buhay niya eh. No? Kasi hindi niya naisip yung sarili niya, paano naman ako? No? Kawawa naman ako. Hindi naman gano'n. Hindi ba? So, minsan akala natin kasi pag servant ka, alila ka, liping utusan ka, no? Ayaw natin yan gawin kasi parang mababang uring work. Pero hindi. No? Jesus called us to serve and gawin natin yan. No? Si Lord, nung nakita, kasi nung time na yun, hindi ko alam ba't wala naghuhugas ng paa nung nagpunta sila sa bahay na yun. Nasa second floor sila eh. No? And then kumakain sila. Nung kumakain sila, hindi sila yung high table. No? Nakaano sila, Indian seat. No? So imagine mo, ang lapit ng paa nila dun sa lamesa. Tapos ang dumi-dumi. No? Si Lord, hindi niya nagsinabing, hindi niya nag-utos. No? Hindi niya sabi, oy Peter, ang dumi ng paa ng mga hugasan mo nga. Nagganon ba si Lord? Hindi. Siya mismo. No? Siya mismo naghugas. No? When Jesus went down as a human, no? Nung pagbaba pa lang ni Jesus Christ sa langit, papunta sa lupa to save us, yun pa lang eh. No? Yun pa lang, humility na, yun pa lang, selfless na yun eh. No? Being selfless na yun eh. No? He willing to go down the throne. Willing niyang tanggalin yung pagiging hari. Nagpakatao siya. Naging makasalanan for us.
No, that's being selfless. So sana tayo din ganun. As we serve, lagi mong iisipin, re-reviewin mo yung sa isip mo, ginagawa ko ba to para sa sarili ko o para sa Diyos or para sa tao? No? So lagi mo nang iisipin ngayon yun. Amen? Every time we serve, every time we work, so yun yung isang bagay, no, na dapat nating maalala. May isa pa dito, Philippians 2:6-7, kaya sinabi, being in the very nature of God, no, si Jesus to, tinutukoy, he did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing. By taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So, ito si Jesus, na tinanggal niya yung nature niya as God. Nagpakatao siya, bumaba siya, naging tao siya for all of us, to be a servant. No? Imagine yung talon, from God, the nature of God, to the nature of being a servant. No? Grabe yung gap nun. No? So, tayo din sana, ganun. No? Huwag nating isiping, we're not to serve, no? Sana hindi tayo ma-pride. Kaya nga hindi dapat, hindi rin ma-pride pag magsaserve tayo. No? Number 2, serving is not selective. Sometimes, nagiging selective tayo pag naglilingkod. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng selective? Namimili eh. Tanong ako, how do you serve people pala? Ano yung mga ways para mag-serve sa tao? May example? Any ideas? No? How do you serve the people around you? Oh, may pagtulong, no? Pagbibigay tulong, help. Naglilingkod ka sa tao sa pamamagitan ng pagbibigay tulong. Ano pa? Sa pamamagitan pag pinag-pray mo yung tao. Simpleng-simple, pag-pray mo, tulungan mo sa mga kailangan nila. 'Di ba? You encourage them, you teach and guide them. That's serving others. No? You provide kung kaya, 'di ba? And marami pang iba. Maraming ways to serve other people. And what do we mean by serving is not selective or hindi pagpili? Minsan kasi, namimili tayo ng paglilingkuran. Namimili ka ng paglilingkuran. Pagkaaway mo, ayaw mo. Amen? Pag may atraso sa'yo, di ba, ayaw mo. Pagpe-pray mo, no? Pero ang prayer mo, Lord, kunin mo na sana si ano. Amen. Grabe. Gusto nang ipakuha. Gusto nang ipadampot, no? Di ba? Minsan ganun ganun tayo mag-pray, no? Pag may kaaway tayo, di ba? Ayaw nating paglingkuran. Sometimes, madaling paglingkuran yung may title. Anong title? Paano may title? Minsan madaling paglingkuran kapag alam mo yan, may posisyon, mataas, na, di ba, pag may pumasok ditong mayor, di ba parang mayor, dito po kayo po. Di ba, parang nagiging magalang yung mga tao. Kasi may title. No? Paano pag ibang tao? Ganun pa rin kaya tayo? No? Ganun pa rin kaya? Reality, madali talaga magsilbi kasi may title eh. No? Or kasi may benefit kang makukuha. No? Kasi may pabor kang makukuha eh. No? Pag pinagsilbihan mo tong tao, kaya nagsiserve ka. Or yung iba, madali mag-serve kasi mabait sila sa'yo. No? Parang inaano mo lang, nire-reciprocate mo lang. No? Mabait sila sa iyo eh. So mabait ka rin dapat. Parang gano'n. No? Pero paano kaya pag wala na yung title, wala ka ng benefit na makukuha, hindi na sila mabuti sa iyo, maglilingkod ka pa rin ba? No? Mahirap na. Diyan na papasok yung mahirap. No? Kaya yung sinasabi ni Lord na love your enemies, diyan na papasok yung mahirap. No? Yan na yung struggle. No? Mahirap talagang gawin yan. It's a hard pill to swallow. No, it requires great humility talaga, yung area na yan. To serve even those who hurt you, no, lalo na kung yung nakasakit sa'yo, is magulang mo, or kaibigan mo, di ba, or ka-churchmate mo, di ba? So, paano? Maglilingkod ka pa rin ba? Are we going to serve? Kaya sabi dito ni Lord, I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Kahit na pinapahirapan ka, no, mahalin mo sila. Pagsilbihan natin sila, paglingkuran natin sila. Naigets natin.
Si Jesus, alam ba ni Jesus na si Judas ay huhudasin siya? Tingin niyo, alam niya. All-knowing siya eh. Alam niya. Pero hinugasan ng paa. No, hinugasan ng paa. Hinugasan. No? Siguro sa atin dito, pag may kaaway, hindi mo hugasan ng paa. Babalian mo ng paa. Gawaw ka. Ayali, no? Hindi, pwedeng gawin ni Lord yun eh. Ikaw, pinenta mo ako ha. No? Hindi. Hinugasan ng paa. Hindi lang si Judas. Akala nyo si Judas lang. Si Peter, alam ni Lord, ide-deny siya 3 beses. Hinugasan ng paa. Hinugasan. Yung 10 disciple na naiwan, akala nyo walang kasalanan yon. Nung nagkahulihan, iniiwan si Lord eh. Takbuhan yun eh. Iniwan siya. Hinugasan ng paa. Hinugasan. Hinugasan pa din. No? Ito yung pinapakita ni Lord na kind of servant na dapat tayo. Hindi na mimili. Ano? Jesus' service and sacrifice is not based on what you did or do or gagawin mo. Hindi yun nakabase doon. Sa nagawa mo, sa gagawin mo, or sa mga ginagawa natin. No? Kaya yung kaligtasan, hindi yan selective. No, yung pag-ibig ng Diyos, hindi yan selective. Hindi naman nakalagay sa Bible eh. For God so loved the faithful, the obedient. Na, ano sabi doon? For God so loved? The world. Hindi naman nakalagay doon, for God so loved the obedient servants, the faithful servants. Hindi. The world. Hindi namimili. No? Yung kaligtasan, yung paglilingkod, no? Hindi pinili ni Lord yung mga tao. God is for everyone. Ano? So sana tayo, hindi tayo namimili ng paglilingkuran. Amen? We are to serve over help kahit kanino. No? May title man yan o wala, may benefit ka makukuha o wala, we are to serve. Amen? So sana ganito tayo, no? Ganito yung ma-develop nating puso bilang servant ni Lord. Amen? So, kahit need serving, you are to serve. Amen? We are to serve the undeserved. Oh, yun. Tapos, lastly, kailangan yung serbisyo natin, the way we serve is rooted in love. Ang foundation niyan, ang punot dulo, pag-ibig. Amen? Tanong ako, do you want to serve God? Church, you want to serve God? Parang mahina eh. Isa pa. Do you want to serve God? Amen. Do you want to serve the people? Amen. Bakit? Bakit? Why do you want to serve God and why do you want to serve the people? Yan lagi itatanong mo, bakit? No? Because sometimes people serve out of personal gain. Yun nga, sabi kanina. Or sometimes, they serve kasi may makukuha silang papuri sa mga tao, masasabihan ka ng mabait, no? Lalo na ngayon, usong-uso sa Facebook, no? Magbigay ka lang sa tao. Nadagdagan na eh, kasi pag tumutulong ka sa tao, na naglilingkod ka sa tao, pinacebook mo, no? Kinontent mo, di ba? Kikita ka pa, di ba? Yan tinatawag na nila, poverty porn nga daw. No? Pero hindi ko naman alam yung puso nila eh, kung ano talaga eh. So, why am I to judge? Di ba? Pero, isipin natin yung sarili natin lagi. Why do I want to serve? The biggest question will always be why. No? Why? What's the reason of your service to God and to the people? Ba't ka nag-keyboard? No? Ba't ka nag-keyboard? Di ba? Kasi patapos na. Hindi. Kasi mahal mo dapat si Lord, di ba? Ba't ka natugtog sa drums? Ba't ka nagigitara? Ba't ka nandun sa EBT nag-ooperate? Ba't ka nag-a-ushering? Ba't ka nag-uwi ng tao? Ba't ka nag-i-invite ng tao? Why are you sharing the Word of God? Ba't ka nagsi-cell group? Ba't ka nagde-devotion? Why? Yung tanong. No? So dapat, out of love, rooted sa pag-ibig. Walang ibang bagay. No, walang ibang pwedeng dahilan kundi pag-ibig. Kasi pag hindi pag-ibig, nakalagay din sa Bible, 1 Corinthians 13, verse 1 to 3,
If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, isipin mo, nakakapag-tongues ha, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Anong itsura ng resounding gong at clanging cymbal? Maingay lang. No, maingay lang. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and knowledge, if I have faith that can move mountains, pero walang pag-ibig, I am nothing. No? Kahit meron ka pang gift to prophesy, no? Kahit meron ka pang faith that can move mountains, di ba? Pero walang pag-ibig, wala palang kwenta yun. Tapos sabi dito, if I give all I possess to the poor, give over my body to hardships that I may boast, but do not have love, I gain nothing. No? Bigay mo lahat ng yaman mo sa mahirap. Paglingkuran mo lahat ng tao, pero walang pag-ibig, you gain nothing. It is nothing. No? Kaya sana, sa paglilingkod natin, yung rason is pag-ibig. Kasi pag walang pag-ibig, walang kwenta na sayang yung ginagawa natin. Sayang yung ginagawa natin. Nagigets natin? Sayang. Ayan. Everything you do, pag tinanggalan mo ng pag-ibig, pag-ibig kanino? Pag-ibig sa Diyos at sa tao. Yan yung tinutukoy dyan. It's nothing. No? It's nothing. Walang kwenta. Kaya bumabalik lang tayo sa purpose natin eh. No? If you do these things without love, you're missing the purpose. Nagigets natin? If you do these things without love, you're missing the purpose. No? Kasi posibleng naglilingkod ka ng walang pag-ibig. Pwede pala yun. Kaya siyasatin mo yung sarili mo, talagang alamin mo, am I really doing this? Kasi mahal ko si Lord at mga tao. No? So, lagi mong isipin, always find this reason, no? Kung bakit tayo nagsiserve. Amen? If hindi ito malinaw sa'yo, realign yourself. Realign your heart, your mind, and your purpose. Amen? Maglilingkod na lang din tayo, itama na natin. Amen? Kaya ka lang magiging selfless kasi may love. Kaya ka magsiserve sa ibang tao kahit di mo na, kahit pinapahirapan ka na, kahit kaaway mo. It's because may pag-ibig. Magagawa mo yun because of love. Kaya dapat rooted tayo dyan. Amen? So, ang isang servant, dapat selfless, hindi namimili, tapos, ang rason behind is love. No? Dito ako magtatapos. Sabi dito. Sa Matthew, may kwento dito. May tanong muna ako. Do you want to do great things for the Lord? Gusto mo bang gumawa ng malaking bagay para sa Diyos? Great. No? Big things para sa Panginoon. Di ba? If yes, ano yung great thing na to na gusto mong gawin? Sabi dito sa Matthew 20, lahat naman tayo gusto natin magawa yung best natin kay Lord eh. Amen? Pero ito yung pinapagawa ni Lord talaga. No? You want to do great? Ito, gawin mo. You want to do great things for the Lord? Ito yung gagawin natin. No? Sabi dito, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Yan. Whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. No? You want to do great thing? Maglingkod ka. No? Yun lang yun. Minsan kasi, akala natin, pag greatness, ito yung dapat malaki nagagawa mo, malaki impact mo. No, dapat, libo-libo na yung na-win mo, dapat mataas na yung title mo, di ba? Okay yung mga yan, no, maganda yan, gawin natin yan. No? Pero yung greatness is not measured by the big achievements. No? It's by the height ng mga achievements mo. Nakadepend, yung greatness, nakikita, in serving God, in being a Christian, greatness is measured hindi sa dami ng accomplishments mo, ng nagawa mo. Greatness is measured sa kababaan ng loob mo. Kababaan ng loob mo. Having a servant's heart. Dun pala minimeasure ang greatness. You want to do great thing for the Lord? Have a servant's heart.
No? Yun lang yun eh. Maglingkod tayo. Sisimplihan lang natin, maglingkod tayo. We have to serve. Amen? So hopefully, this afternoon may natutunan tayo about servanthood. And then sa isip natin, mabuti yung mga bagay na yun. No? So before we end, let us pray. Samahan niyo ang manalangin. Let's pray. As God, maraming salamat, Lord, for this day. Na pinakita niyo sa amin, Lord God. You showed us, Lord God, how to be a servant, Panginoon. How to serve you, how to serve other people, Panginoon. Help us, Panginoon, na maging selfless pa. Give us the opportunity, Panginoon, na maging selfless, hindi isipin ang sarili, Panginoon. And Lord God, help us, Lord God, to serve others, Panginoon, nang hindi namimili, Panginoon. And that we do these things with love, Panginoon. Una-una, pag-ibig sa inyo at pag-ibig sa kapwa, Panginoon. Maraming salamat sa manyo sa aming journey, Panginoon, as we go with this life na patuloy na maglingkod talaga sa inyo, pati sa mga tao, Lord God. Thank you for this day. In Jesus' name, amen and amen.